to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms, oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have, Jesus. Sing it out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus.
Good evening po sa inyo lahat. Good evening. At lahat tayo may mga worries sa buhay na to. We all worries in this life and become anxious in this life, no? Marami tayong bagay binibigay sa ating pag-alala, tayo sa mga pangailangan, tayo sa mga troubles tayo sa buhay ito na dumarating. At ito yung bibigay sa atin ng kahinaan at in times nilabalat na tayo ng pag-alala. And sa buhay na to, sa mundo to, yung word na stress, normal na lang eh. Daling sabihin na iba, stress ako. Narasa ko lang yung word na stress, yung college ako eh. Lalo yung thesis namin. Nasa ko yung stress na yan dahil grabe yung thesis na nagdaan namin na kalahan tapusin, hindi na kumakain kami. Dahil may nakabantay, may mga kaya na matapos makagandig kami. And normal na yan, na salita lang yan. But many things na nangyayari sa buhay na to na nagbibigay sa atin ng pag-aalala. Iba-iba. Hindi ko alam sa inyo kung pinagdadaanan natin, bibigay sa inyo ang anahanin. But meron isang story dito nangyari sa tunay na buhay, sa testimony ng isang tao na magbibigay sa atin ng lesson sa tunay niya. Nakakwento rito na lumipat siya sa England. Many years ago, na lumipat siya sa England at nagka-travel siya pa uwi papuntang USA. Open times na tumitira siya sa isang pamilya doon, nakikitira siya. At yung pamilya to, isang pamilya doon na tinitirhan nila rin ay nakatira sa isang farmhouse. And meron to isang room na napakaliit sa taas na may maliit na hagdanan. At ito yung naghihintay sa kanya para itong gamitin niyang kwarto, pahingahan niya. And one day na nag-visit siya doon, doon siya nagpakasyon, nagpahinga siya doon, ay dala-dala ang kanyang mga bagay bakit sa kwarto niya. Ay nagkaroon siya ng nakaramdam siya ng pag-alala. Mas mabigat pa ang pag-alala na to sa kanyang daladalang mga bagahe. And habang malapit na siya sa kanyang packet siya at malapit na siya sa kanyang kwarto, may nakita siyang plaka o lumang plaka na. At may nakasulat doon. And nalimutan niya ito basahin na. Yan, binasa niya to at nakasulat doon. Tanong doon is, binasa niya to. Have you prayed about it? Pagod na pagod siya physically, spiritually, or emotionally dahil sa pag-aalala niya. Sa tanong na yun, have you prayed about it? Isang sagot niya, no, I haven't. Nung na-realize niya to, ay siya inumuhod at nag-pray siya, nakipag-usap siya sa kanyang ama. He tell everything to God, all his problem. Nautunan niya, instead of being anxious for nothing, ang nangyari sa kanya, I have become anxious about everything. Instead of praying about everything, I have prayed about nothing. Yung lesson learned na natutunan niya. But now, through prayer, my heavy load of worry became God's, and His light weight gift of peace became mine. Now, sa question sa atin ngayon bilang mananampalataya, pag dumating ang pag-alala sa buhay na to, or worries sa buhay na to, did you pray about it? Or tayo ba'y nagiging binabalot na ng pag-alala o nakatalo na tayo ng pag-alala sa buhay na to? Nababalisa na tayo dahil sa pag-alala. So ito yung paalala sa atin ng Panginoon yun, na sinulat ni Paul in Philippians chapter 4 verse 6 to 7. At ininig ko pang batas lumayo. As we read this verse, sabay-sabay tayo masahin ko. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Say amen, pakinggan na kayo. Okay? Let's begin reading. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Be anxious for nothing,
But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Let's pray. Father God, we praise you and we all magnify you, Lord. Sa gabing to, Lord, sa pinagkalabisa. We thank you for your faithfulness muli dahil muli dadako kami, Lord, sa iyong salita. Magiging kalakasan po na ang pagkain ng spiritual ng Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami at dalhin niyo muli kami sa katotohanan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, hindi aking sarili ang mahayag, hindi kayo po, Panginoon. At nawa, Panginoon, hindi kayo po bigay sa amin ng karunungan muli sa aking pag-aaral. Purihin ka sa gabing to at ito na isang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mali po tayo mga po. Yan, dito, makikita niyo yung tool ni Paul. Sa tool ni Paul dito, we see a clear teaching dito. Ano? In verse 6, be anxious for nothing. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalot sa pag-alala sa buhay na to. In all things, dapat hindi tayo mabalot sa pag-alala. Dahil ito yung malinaw na katuruan sa atin ng Panginoon. Tinuturo sa atin ng Panginoon. Commandment ko sa atin ng Panginoon. Even Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 25 to 32, may kita nyo rin dito. Naturo Jesus Christ, do not worry. Do not worry dahil yung ating Panginoon ay ating Ama. Is our Heavenly Father and may relasyon tayo sa Kanya. Kung mag-alala, bakit? Sa ating kakainin dahil yung ibon niya, hindi niya pinakabayaan eh. Yung ibon na hindi nagkatrabaho ay pinapakain ng ating Panginoon, ng ating Ama. How much more tayo na napakalaga sa Panginoon? Kaya di rin dapat tayo mag-alala dahil hindi naman ito nakakadagdag ng buhay. Sa atin, nakakadagdag pa ating buhay na ito. Mag-alala tayo, mabalot tayo sa pag-alala. Ito pa ang bibigay sa atin ng sakit. Kung mamumuhay tayo, mababalot tayo sa pag-alala. Sabi ng Panginoon, pag nabasa niyo na yung Matthew chapter 6, huwag ka rin mag-alala sa ating susuktin. Kasi, kung makikita niyo yung mga halaman o sa parang, may ang ganda ng mga halaman doon, magandang bulaklak. Pero pinadabitan to ng ating Ama, kinabukasan susunugin din to. Even King Solomon, sa kanyang pagiging hari, hindi niya nasuot yung napakagandang suotin na to. How much more tayo naman? Nasusutan naman tayo ng Panginoon. Kaya sabi doon, kung tayo mababalot ng pag-alala, oh you, little faith. Ang sakit yan sabihin sa atin ng Panginoon. Kung mababalot tayo patuloy tayong makukulong sa pag-alala sa buhay na to. Kung ano yung pinagdadaanan natin sa bawat isa sa atin. Dahil alam ng Panginoon, alam ng ating Ama na nasa langit ang ating mga pangailangan. Kaya dapat hindi tayo na mo-overwhelm ng mga worries ng buhay ito, into anxiety sa buhay na to. Instead, anong challenge dito? Kagaya ng sabi ni Paul, tinuturo ni Paul, instead, we pray. Be a prayerful children of God, or be a child of God. Tayo patuloy na lumapit sa Panginoon. Kasi, prayer means, ano ba means ang prayer? Pray means, simply talking to God. At yung Panginoon natin lalapitin, ating kinakausap, yung ating Ama nasa langit. Kaya napakaganda, kaya sarap lumapit sa Panginoon na kailangan natin sa bawat nangyayari sa buhay na ito, kung may mga paalahanin tayo, sabihin natin sa Panginoon, may pag-usap tayo sa ating Diyos. Because, isa sa mga lesson ng tunang ko, because a prayerless Christian is a powerless Christian. Hirap, no? Sa Kristiyano, hindi nag-pray. Kaya tayo nakatalo pa ng worry kasi hindi tayo nag-pray. Kaya nagiging talunan tayo sa mga worries natin, sa mga anxieties natin, nababalot tayo kasi hindi tayo nakipag-usap sa ating Ama nasa langit. Kasi ito yung paraan para talunin ang anxieties.
by prayer and supplication. But there's two things na dapat natin gawin. In prayer and supplication, sabi nito, there's two things na pag-aaralan natin yan. Una, sabi nito, in verse 6, be anxious for nothing, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving. Ang unang lesson na tutunan natin dito, in our prayer and supplication, in our prayer, in short, we must be to be thankful. We need to be to show our gratitude to our God. Ito yung isang bagay na napakahirap gawin. Madali magpasalamat sa Panginoon pag ano? Pag okay ang lahat, pag pabor sa lahat. Pag may kakainin, no? Pag isi sa mga may kakainin ka, ang dali magpasalamat sa Panginoon. May trabaho, ang dali magpasalamat sa Panginoon yan. Okay ang lahat, pabor eh. All is well. May pera, sapat lahat. May sobra. Ang dali magpasalamat yan. In times pa, nalilimutan pa nga eh. Pero kaya ba natin magpasalamat sa Panginoon pag hindi lahat ng bagay hindi na kumakapol sa atin? Wala kang trabaho, wala tayong trabaho, walang makain. May nawalang part sa family niya, nagkasakit. Ang hirap magpasalamat sa Panginoon yan. But, sa pananaw kasi natin yan, masama yan. Sa pananaw ng Panginoon is, okay yan. Dapat, in everything na nangyayari sa buhay na to, or one thing na dapat natin gawin is to bless and praise the name of the Lord sa lahat ng nangyayari. This is the right thing to do when we faces anxieties of this life is by praising the Lord and showing gratitude in prayer. Huwag natin hawakan o yakapin yung yung prinsipyo ng mundong to. Kasi kung prinsipyo ng mundong to, magtitiwala ka sa sarili mo. Bakit nangyayari? Magtitiwala ka sa sariling pananaw. Bakit nangyayari? Hindi pa po sa akin eh. Nakasaktan ako eh. Nahirapan ako eh. Hindi na magpasalamat sa Panginoon eh. Hindi to blessing ng Panginoon eh. Nahirapan ako. Hindi tutulong ngayon eh. Kaya nauso yung prosperity gospel eh. Pag naging Kristyano ka, walang problema, wala kang alahanin. Magiging to sa atin ng pagtitiwala sa atin o magiging self-reliance sa ating sarili. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa atin, tinuturo ni Paul, sa mga turo ni Paul, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, yung aking memory verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, mag-start ako sa verse 16, sabi doon, rejoice always. Verse 17, pray without ceasing. Verse 18, in everything, give thanks to the Lord, for this is will in Christ Jesus. Kasi napakalaga na ipasalamat natin ang lahat ng bagay kahit masama nangyayari. Ang lahat natin pagpasalamat yan. Dahil tinuturuan tayo na ito, pag ipapasalamat ka sa Panginoon, kagaya sabi ni Charles Stanley, sa kanyang tunan doon, sabi niya, but as we give thanks, we became less selfish and more confident in God's character. Kung sa mga bagay na masama nangyayari sa buhay ito, kaya mong pasalamat sa Panginoon, natutunan natin hindi maging makasarili. Natutunan natin na hindi ka magtitiwala sa iyong lakas na, kundi sa magtitiwala kung sino ang Panginoon. Magtitiwala kayo sa karakter niya, siya ay isang sovereign na Panginoon. Kaya sabi niya, for this is will. Kaya sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ito, sarap ipasalamat sa Panginoon kahit hindi nakaayon sa ating gusto. The great thing to do is to glorify God and magnify the name of the Lord. Nagaya sa nangyari sa akin. Is may Sweden ko ito eh.
Namatay si mama, namatay si papa. Natapos ko ang lahat sa pag-pray at pagpapasalamat sa Panginoon. Namatay si mama at kung kami dalawa ni papa, we pray. And we thank God. Sinabing sa iba, isipin, nagpapasalamat, namatay mama. Hindi ganun. Na parang tuwan-tuwa ka. Yun. Hindi kay papa, namatay si papa. Dalawa kami ni Kuya doon. Doon kami sa ospital. We pray and we thank God. We thank God and I thank God dahil itong kalooban niya. Alam niya ang ginagawa niya. Di natin alam yung layunin ng Panginoon kung bakit ginalaw yan. But alam natin mabuti yan. Kaya papasalamat sa Panginoon. Kung ano ang mga alahanin mo, pasalamat mo. Di natin alam ng purpose yan. Ano yung layunin ng Panginoon? Kasi kagaya ni Job. Balik tayo sa buhay ni Job. Si Job, mababasa niyo yung story ni Job. In one day, nangyari ang mga lahat. Nawala, ari-arian niya, namatay ang kanyang anak. In one day lang yun. Ano nakaligtas lang? Yung 4 na servant lang na nagsabi sa kanya, wala na yung ari-arian mo, patay na yung mga anak mo. Tayo lang nga, isang araw lang na isang problem lang dumating sa araw. Nabubulagtang na tayo, nababalisa na si Job, sunod-sunod yun. Hindi man na nakapagpahinga yun, kung isipin nyo, sunod-sunod yun, dumating isang servant, nagsabi wala na yung nilay. Pangalawa, nasunog. Pangatlo, nilay ko rin ang Pang-apat, namatay ang anak. Sunod yun hindi man na nakapagpahinga Wait muna, isa muna. Kung tayo, wait muna, isa muna. Hindi, sunod-sunod yun Tapos, kung mabasa niyan, pagkatapos ng makalipas ng ilang araw yan, hindi ko alam Hindi sinabing another, yesterday, tomorrow, hindi May dumatay ang araw, susunod naman, dumatay. Dumatay ang araw naman, ang tinira ni Satanas, taling talaga yun Ang tinira niya, yung kalusugan naman ni Job. Nagkasakit naman siya. Madali na, ano yung sinabi ni Job lang? Sa nangyari nga, sabi niya, to give and take away. In Job chapter 1 verse 21, sabi niya, Job chapter 1. Yan, sabi ito, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Thither the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ganda, no? Sa lahat nangyari po kay Job, nawala yung araw na yan, nawala yung pamilya niya, nawala yung kanyang mga anak. Nawala yung ari-arian niya. Ang sinabi niya, blessed be the name of the Lord. He praised God. He blessed the name of the Lord. Tapos yung sumunod na yung dumating na araw naman, nagkasakit siya, sabi na sa asawa niya, in Job chapter 2 verse 10. Sa natin, Job chapter 2 verse 10. Mabilis tayo. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh, but shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Nakita niyo? Asawa niya na sabi, sumpa mo ng Panginoon mo. Ito sinabi ni Job, di ba mabubuting bagay, di lang mabubuting bagay lang para tanggapin natin sa Panginoon. Kaya ito yung mahalagang mga tunan natin In our heart, in our lips, sa ating bibig pa lang, we must be thankful to our God. Isa ang mga tunan ni Charles Stanley sa kanyang buhay. Sabi ni Charles Stanley, when you are overwhelmed, thanking God is probably not on your radar. But I learned, experienced that acknowledging all the Lord has done is a sure way to change attitudes and re-energize. Ito yung tunay ni Charles Stanley. Ito rin magiging paalala sa atin. Ito rin magiging sa atin lesson din. Being a thankful child of God will set us free
from our anxiety. Ito yung paalala sa atin. And second, please tell us, di lang papasalamat, and then, let our requests be known of God. Verse 6, sabi doon, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kung ano mang mga alanganin mo, sabihin mo lang sa Panginoon. Yun lang naman yun eh. Ang gagawin natin? Lista ko man sa atin. Kung ano mang mga alahanin nyo, lahat yun sabihin nyo. Sabihin natin. Like the song Tell it to Jesus. Ano ba kanta doon? Sabi doon, are you weary? Are you heavy-hearted? Are you grieving? Or virtuous departed? Do you fear the gathering clouds of sorrow? Are you anxious what shall be tomorrow? And are you troubled as the dawn of dying? So ano sabi doon? Sagot doon, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For He is a friend that I know. You know such a friend or brother, tell it to Jesus. Ano? Kapatid, nagaya kanta ka kanina, what a friend we have. Yung lalapitan natin ngayon is kaibigan natin. At kinaganda pa rito, yung kaibigan natin, is ang ating high priest who seated on his throne. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us come boldly to the throne of grace of God with confidence that you may find grace and mercy that needs. Ang problem kasi sa atin, at times, hindi ko alam kung nahiya ba tayo lumapit sa Panginoon, nahiya tayo sabihin sa Panginoon mga alahanin natin, kaya na hindi tayo makawala sa pag-aalala. Kaya may prayer meeting, kaya tayo nagtipon dito eh. Kasi marami sa atin tawad pa mag-pray. Kaya tayo nakabalot yun, hindi natin nasabi sa Panginoon. Kaya tayo nagtipon kahit nasa pandemic tayo ngayon, hindi tayo titipon tayo dahil dala-dala ang ating mga worries natin, we give it to our Lord. Ito lang mahalagang gagawin natin. To kneel down, pray, and bring all our petition to His throne. Then you will find answer, for our friend is our high priest who seated on His throne. The conclusion is, as we show this in our prayer and supplication. Ito yung papakita natin sa ating prayer and supplication natin. Ano yung sabing sagot? Verse 7 said, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya may kasagutan. Hindi sabi sa'yo, walang sasagutin ng Panginoon Ito yung promise. May sagot. Yung alahanin yung dala-dala ng sagot. Ano nangyari dyan? It will turn into peace. The peace of God, which surpasses all understanding. At ito maging sa ating puso't isipan. Dahil yung Panginoon natin nilalapitan ay nakikinig ngayon. The principle na ito na when anxieties or worries of this life strike, pray and be thankful and let all your requests be known unto God. For this is the only way to find peace and victory in our anxieties or worries. Kaya napakasarap doon lumapit sa Panginoon. Na alam natin na ang Panginoon nating lalapitan ay may tugon sa ating mga panalangin. May worries tayo ngayon? Be thankful. And tell it to God. Sabihin sa Panginoon, kung ano yan, ano yung pangailangan niya. Dahil may sagot ang Panginoon. Kaya napakapalad natin. Yung privilege na ito, pinagkat niya sa atin. Ang sarap lumapit sa Panginoon. Alam natin, may kasagutan ang mga panalangin natin. Mga pangalan. Ito po. Let's pray. Salamat po, Ama, sa
gabing to, Lord, na pinaalala niyo sa amin ng mensahe muli. Lord, maraming man, Lord, na kayong alahanin, Lord, sa buhay to. Ang buong mundo to ay maraming worries, Lord, maraming challenges, Panginoon. But, kagaya ng iyong paalala sa amin, Lord, na hindi dapat kami mabalot sa pag-alala at matalo nito. Pag tinuturo niyo sa amin is lumapit sa inyo at ito'y pagpasalamat at hilingin ko, Lord, sa inyo ang lahat ng mga bagay na aming dala ngayon sa gabi. Lord, salamat dahil tunay yung mensahe, tunay yung salita, Panginoon. Nagiging kalakasan po namin, kapayapaan sa buhay na tunay. Lord, patuloy na tulungan niyo kami na hindi magtiwala sa amin sarili, magtiwala sa aming karunungan. But patuloy kaming magpakumbaba sa iyong harapan, patuloy kaming lumapit, Panginoon. At alam namin, Lord, tutubong kayo sa sasagutin sa ating panalangin. Purihin kayo sa gabing to at salamat puli sa pagkakataong to, Lord, na sama-sama huli kami, Lord, na lalapit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Alam namin, Lord, na kayo ang tutugon sa aming mga panalangin na to at magbabalik namin pagpupuri at pagpapasalamat ng sa inyo dahil tapat kang Diyos na buhay na sumasagot sa aming mga panalangin. Salamat sa akong dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.